hindi talaga yata ramdam ni VP Sara kung siya ay ginagamit, inuuto, or wala na akong ibang maisip parang ginagamit ang popularidad ng ating pangalawang pangulo panalo na nga, waging-wagi na ang mudslinging kay VP Sara, di ba? Umuulan ng mudsling kay todo bato ng putik ang media, ang mga pinklawan at lahat at kung sino-sino pa para siraan si VP Sara, pinalalabas na kurakot dahil nga ginastos daw yung confidential funds within 11 days. Patapos na nga yung fiscal year, kailangan talagang gastusin yun. Pag di mo ginastos yun, di babalik yun sa treasury natin. O di sayang lang yung ibinigay ni Papshi. Hindi binabati ko si Papshi, siya yung nagbigay ng confidential fund kay VP Sara. Inalis sa kanyang opisina at nilagay kay VP Sara. At nga pala, narinig ko ang confidential fund, kung hindi katiwa-tiwala ang gagastos niyan, yan yung pinakamadaling kurakutin. Kasi hindi nga sumusunod sa tamang auditing yan although in-audit din naman. Pero yung pork barrel nga daw ay at least, di ba, transparent kasi na-audit. Pero ang confidential fund, hindi ganoon ka stringent siguro at hindi ganoon yung tamang processes na katulad sa mga pork barrel or sa budget ng mga opisina. So pwede talagang ibulsa. Bakit dinagdagan yung confidential funds ni Papshi Kels para next year? Anyway, sabi ko nga po, actually pag-uusapan natin, parang feeling ko kasi si Papshi Kels ang pinaparinggan itong isang vlogger. At kayo po magsabi kung si Papshi Kels ang pinaparinggan, baka ibang presidente naman, baka si Justin Trudeau naman. Si Justin Trudeau ba, hello mga nasa Canada, o yung Prime Minister, hindi siya presidente nga pala. Hindi presidente si Justin Trudeau, Prime Minister. So, baka si Papshi ang pinaparinggan ito. Hold on. Mga usapin ng ng pagpupulpos. Bakit oily baga si Papshi Kels? Diyos ko po, kinakabahan ako sa mga parinig dito ng isang vlogger. Anyway, may isang parinig, hindi ito parinig, pero patungkol dito kay Papshi Kels at saka kay VP Sara. Tingnan nyo katulad ng nabanggit ko kanina. Kita nyo mga mare, style ng mga yan. Pag nilalaro nila si Berde, wala na kayong maisip na Berde, kundi si VP Sara lang. Yun yung kulay niya yung kampanya, di ba? O kaya may issue si Bye Bye Kitty. Sino si Bye Bye Kitty? Ito ba yung tinatawag ni Attorney Glenn Chong na si Bongbong Matik? Bongbong Matik. Bakit Bongbong Matik? Attorney Glenn Chong. Bakit? Nagwagi ba dahil sa smart? Bongbong Matik. Sabi ni Attorney Glenn Chong. Shout out. Pag may issue daw si Bye Bye Kitty, asahan mo kinabukasan isiksik nila sarili nila sa event ni Berde. So nakita nga po si Papshi Kels na kasama ni VP Sara, di ba, sa Davao sa isang event. And then tumuloy si Papshi Kels doon sa Dinagat Islands, namigay ng mga puslit na bigas. Yung smuggled na bigas pa. Pag iyon may bokbok, pag iyon may formalin, pag iyon may lason, pag iyon may lahok na plastic, good luck sa nabigyan ni Papshi Kels. Sana walang sinaktan ng tiyan, no? Galing pa sa nakaw yung pinamigay. O di, hangang-hanga pa yung mga nabigyan ng bigas kay Papshi Kels kasi talagang piniflex niya yung muscles niya sa pagbubuhat. Alright. So, sinisiksik daw nila yung sarili nila. Sino yung sumisiksik ng sarili nila kay Berde? Sino yung tumatabi kay Berde para hindi na malait ng mga DDS? Para kunyari, sabi dito, para kunyari okay pa rin sila. Wag na magpagamit, girl, kota na. Tama yung sinabi nyo. At saka tama rin yung nararamdaman ko. Alam mo, VP Sara, kakadikit mo kay Bye Bye Kitty. Bye Bye Kitty. Kasi ka Bye Bye Kitty Masisira ka sa taong bayan, VP Sara. Ginoo ko. Alam mong tuwing may pa-concert ang kamangyang nayayamot ang taong bayan. May pa-fashion show, nagsisinosyal katatapos lang ng bagyo. Kanino bang event yun? Kaninong pautot yung mga fashion show na iyon? Kanino pa? Di rin sa malaki ang tiyan. Biar na akis. Wag ka na magpagamit, girl. Kota na ang panggagamit sa'yo. Sabi dito nang nag-post. Kotang-kota na sila sa panggagamit sa'yo. At VP Sara, hindi mo ba nararamdaman? Ewan ko kung anong laro ni VP Sara. Baka sinasakyan lang niya or sige, pagbigyan ko kayo, sige lang. Wala akong gagawin kundi sakyan kayo, pero alam kong tinatraidor niyo ako. Ganun ba yun, VP Sara? Sana nga ganun ang tumatakbo sa isip mo, VP Sara. Pero ano naman kaya ang tumatakbo sa isip ng isang vlogger at sinabi niya to? Kung ang ibang presidente, aroy, usaping presidente mga adat kuya, ang priority ay kabarilan, I think pertaining ito kay Ukraine and Russia, diba? So si Presidente Volodymyr Zelensky na parang komedyante naman talaga yun.
At saka si Vladimir Putin, no? Halos magkatunog yung pangalan. Or maybe China and Anemika, si President Xi Jinping at si Biden na ulyanin. Kung ang prioridad daw ng ibang pangulo ay ang siguro ay bantayan ang galawan ng kalaban or kabarilan, di ba? Ang priority ng ibang presidente ay kaibigan o kamag-anak, meron ding kasinghutan ang priority. Ano baga ang sinisinghot, mga ate at kuya? Rugby ba yan? Pabango ba yan? Pulbos ba yan? Di ba ang pulbos nilalagay sa muka? Ang pulburon hindi naman sinisinghot Kinakain yun. Tapos nabubulunan nga tayo, di ba? Dahil dry na dry ang lalamunan natin. Sino ang tinutukoy ni Misas dito? Ang prioridad daw ng isang presidente or ng ibang presidente ay kasinghutan. So syempre kung pangulo ka, 'di ba? Dapat nga ang priority mo taong bayan, right? Ang priority mo yung constituent mo, hindi yung mga kamag-anak kaibigan mo. Tedma 'yan. Itchapuera. 'Di ba? Bayan muna bago sarili. Kanino kasabihan 'yon? Parang sa tatay ni Papsi yung kasabihan na 'yon. Bayan muna bago sarili. Or bago ka mag-anak. Sabi nga ni Erp, Walang kamag-anak, walang kaibigan, kaya ko subukan. ay. Laki-laki pala ng boses ka. Sino tinutukoy ni VP Sara? Ay, di VP Sara. Ni Miss Sats rather. Na General Luna ba yan? Yung bayan muna bago sarili. Ang gandang movie, no? Kaya lang pinklawan yun. Anyway, Deadma, maganda yung movie. Sinong presidente ang prioridad ay kasinghutan? Tsaka kailan nagaganap ang mga singhutan? Wala bang laklakan pagkatapos? Wala bang tunggaan pagkatapos ng singhutan? Or vice versa, may tunggaan muna? Kasi ang alam ko, nangyayari ang mga yan kapag may mga event, di ba? May mga party, may mga concert, gano'n. Pero hindi ko naman sinasabi na yung concert ngayon kanina sa Malacanang ay may ganyan, may singhutan at may laklakan. Pero hindi po malayong mangyari na meron tayong mga after party, right? Gano'n naman yun, di ba? Usually may mga pa-after party. May event pa pagkatapos ng party. May event pa pagkatapos mag-alisan yung mga bisitang hindi talaga intimate yung relationship natin. May mga magpapaiwan na mas close sa atin, di ba? And yung mga taong mas close sa atin, palagay ang loob natin dyan. Kung ano man yung mga susunod nating gagawin, kasama na rin natin sila sa mga gagawin. Kung may mga magaganap na orgy tuloy. May mga magaganap na tsuktsyakang magaling. Kapag nag-alisan na yung ibang mga bisitang salimpusa. Ganun ba yon? Sino yun? Sino tinutukoy ni Miss Sas? Kumbaga pinaprioridad ng ibang mga pangulo ang kanilang kalaban, ang kanilang mga mahal sa buhay. Yung iba naman yung kasinghutan daw. Ano yung kasinghutan? Nabibigyan ng pwesto? Miss Sas Intriguera ka, Miss Sas. Tingnan niya natin yung comment ng mga tao. Baka makakuha tayo ng clue. Bakit daw may charot? Solid snort. Ano yung snort? Snort. Snort. Gano'n ba yun? Snorting? Ano yung solid snort? Wala namang solid snort. Ito namang taong to. Solid north? Meron daw solid north. Hindi solid snort. What? High society, Jude. High society? So, mahal yung singot-singot? Mahal yun? Feeling ko yun yung inaano, diba? Yung parang halimbawa ay sa table, hinihilera ng gayon na pulbos, tapos gaganunin mo, may ganun yun, diba? Ano ba? Hold on. Ganun yun, diba? Ganun, okay. Ganun yan. Pangmayaman bang bisyo yan, mga ate at kuya? Mga pang-elite ba yan? Hindi ba yan afford ng mga maralita? Kokaina ba yan? Nagtatanong lang naman. Okay, gawain yan ng mga elite, mayayaman. Pero kung gawain ng isang pangulo yan na dapat ay matinong namumuno, dapat pa ba siyang mamuno? Kasi may narinig akong balita, hanapin ko ha.
Dali. Si, ayan. Oh my God! Oh, ayan, ha? Ang dami ko nakita. Yung Prime Minister ng Canada na si Justin Trudeau ay sinabi ng isang Indian official na may kokaina sa kanyang kwarto, apakarae, nung in-invite yata sa isang event sa India. At 2 days daw na hindi lumabas sa kwarto si Justin Trudeau. Oh. Oh. Hold on. Bakit daw hindi maagwanta ng mga Indiano si Justin Trudeau? Si Justin Trudeau daw ay isip bata. Oh. Accused of flying, ayan ang article mga atat kuya. Justin Trudeau is accused or was accused of flying to India with cocaine. Oh. Being high during G20. His response, nag-respond naman daw siya dito, yan, Justin Trudeau. Kaya lang, hindi presidente si Justin Trudeau, di ba? Prime Minister siya. Oh, Prime Minister. So, hindi siya tinutukoy ni Miss Sass. Sino ang tinutukoy ni Miss Sass na presidente? Na prioridad ay kasinghutan. Sino ba gayon nakipag-meet kay Justin Trudeau dati na parang baligtad yung bandera? Yung may ganang nangyari, no? May nakipag-meet kay Justin Trudeau, tapos baligtad yung bandera. Ano ba yun? Sandali nga, parang... I-comment nyo nga sa comment section. Bakit sila nakikipag-meet kay Justin Trudeau? Or bakit pinaprioridad ng isang presidente? Baka hindi naman Pilipinas ito. Parang hindi naman, di ba? Baka ibang bansa itong tinutukoy ni Miss Sass. Wala akong makitang clue sa mga ano eh. Siyempre, para daw sabay sila suminghot. Lam na dis. May ahas pa din eh. Ah, sumisinghot yung ahas? Ang alam ko, nang lilingkis lang yung ahas ha. Can someone please verify na si BBM to? Sabi nung isa dito. Abay, malay ko dyan. I-comment nyo nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo kung sino yung tinutukoy.